Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. 80 pamilya tinatayang maaapektuhan ng Pax Silicon BCDA nilinaw na walang data center na itatayo. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Kinumpirma mismo ng Presidente at CEO ng Bases Conversion and Development Authority na si Engineer Joshua Bingkang na mayroong 80 pamilyang maaapektuhan oras na itayo na ang Pax Silica sa New Clark City sa Capas Tarlac. Pero sa panayam ng DZRH News, nilinaw ni Bingkang na hindi naman sila aalisin sa lugar kundi iuurong lamang. Doon po, ang gagawin namin ay usog din sa baryo nila. So, hindi sila mawawalay sa mga kapitbahay nila, sa kaklase ng anak nila, sa kumare nila. So, andun pa rin sila. At dahil may mga sakahan din na maaapektuhan sa pagtatayo nito, sinabi ni Bingkang na bibigyan nila ng compensation ang mga magsasaka pero hindi nito binanggit kung magkano. Yung fear nila na mawawalan sila ng opportunity ay hindi po. In fact, yung pong mga androon, binigyan pa ho namin sila ng panibagong area na pwede nilang sakahan. At binigyan pa ho namin sila ng initial na pondo para maturuan sila ng mas modern na agriculture. Binabatikos ngayon ng iba't ibang mga katutubong grupo ang naturang proyekto dahil sa posibleng epekto ng Pax Silica sa kalikasan. Pero ayon kay Bingkang, nahahaluan umano ng iba pang isyu ang naturang proyekto at minsan ay wala umano itong katotohanan. Tinignan ko po yung mga video, no? Yung isa doon na medyo sabi niya, tatapon daw sa bundok, para daw silang unggoy. Sabi ko, tinignan ko, hindi naman sa amin to eh. Sa labas yan eh. Sabi ko, bakit sumasakay? No? Sa Bamban siya. So, hindi rin sa amin yan. Tapos yung mga iba, tinignan ko yung mga placards nila, hindi naman BCDA o Pax Silica. So, dun sa may military base naman ang kanilang concern. But of course, naghalo-halo na. Kasi gusto nilang dagdagan yung mga issues dito sa ating proyekto na to. Yan ho bang... Kahit hindi na totoo po yung iba. Samantalang nilinaw din ni Bingkang na hindi naman data center ang itatayo kundi mga manufacturing plant lamang. Sa ngayon, ito anya ay nasa negotiation stage pa lamang at hindi pa done deal. Paliwanag ni Bingkang, kasalukuyan pang nagpapalitan ng mga kondisyon kung saan dito i-address ang mga isyong inilulutang ng publiko, kabilang na ang posibleng epekto nito sa kapaligiran. Sa huli, iginiit ni Bingkang na hindi naman sisirain ng Pax Silica ang kalikasan. Ngayon, sa loob mismo ng 1,600, kailangan 40% din ay open space. So mga 600 hectares na 'yon. At sa bawat bawat planta na itatayo doon, sila rin kailangan mag-provide ng mga open space din, provide ng kalsada. So mga lang po yan, mga nieto dyan lang wala pa sa kalahati. Para kang nasa open space, green community. So hindi rin ito sisirain yung environment. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM ipinauubayan na sa DILG aprobahan ng foreign travel ng mga opisyal ng LGU. Ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kalihim ng Department of the Interior and Local Government ang kapangyarihang magtalaga ng autorisadong kinatawan na mag-aaproba sa mga kahilingan para sa foreign travel ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng Administrative Order No. 47 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, inamyendahan ng AO No. 267 upang mapabilis ang pagproseso ng dumaraming aplikasyon para sa paglalakbay sa ibang bansa ng mga lokal na opisyal. Layunin ng kautusan na gawing mas mabilis at epesyente ang proseso, habang pinananatili ang sapat na pangangasiwa sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Local Government Code, kailangan pa rin ng pahintulot para sa foreign travel ng mga lokal na opisyal kung ang biyahe ay lampas 3 buwan, isasagawa sa panahon ng state of emergency o crisis o gagamit ng pondo ng pamahalaan. Magkakabisa ang AO No. 47 matapos may lathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.